take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mga riders, sa pagpasyal natin dito sa Motomoto Victoria branch, napansin natin itong kanilang bagong labas na Marvel 125 ng Euromotor na carb type. So ayan, sa mga naghahanap na budget meal na semi-automatic na motorsiklo, maire-recommend ko po sa inyo itong Euromotor Marvel 125. Ayan, meron pa rin po siyang kickstart. Ito ang maganda sa kanya. Unlike po dun sa upgraded version nito, yung FI na Marvel 130, inalis po yung kanyang kickstart. So ito, sa mga naghahanap po at may gusto may kickstart, ayan, meron po itong Euromotor 125 ng Marvel. Same specs pa rin naman po siya, kagaya ng naunang lumabas. Ang nabago lang po sa kanya, yung kanyang decals na mas maganda naman ang improvement. At ginawa na siyang kulay gold, readable yung kanyang model name at saka displacement. Ayan, balancing yung kanyang pwesto sa kanyang front view. And then sa side profile niya, ang ganda rin po ng mga gold lining na ginamit sa kanyang decal. Ayan, yung kanyang brand name na Euromotor. And then dito sa likuran po, ayan, model name na Marvel 125. So malinis siya at mabilis mabasa yung kanyang description. Okay, pansinin po natin yung pagkakaiba niya sa decals. Ito po yung unang labas ng Marvel 125. Ayan po, kanyang decals, kulay red ang ginamit, saka gray na color combination. And then meron siya ditong logo ng Euromotor. And dito sa harap, ewan ko lang kung tinanggal na, parang meron dito yun eh. Pero ito yung kanyang unang version talaga. So yun ang pagkakaiba, diba? Mas maangas talaga itong bagong labas na Euromotor 125 ng Marvel 125 ngayong 2024. Iba po talaga ang appeal ng kulay black, kagaya ng ating Aerox. Ayan, yun lang napansin ko, sana ginawa na rin gold itong lining sa kanyang mag wheels, diba? Kaysa sa red. Sa bagay, terno naman dahil itong kanyang dual piston na caliber ay kulay red. So sana ginawa na rin itong gold, diba? Pero okay lang yan. Meron ho siyang size sa kanyang front na 70 by 90 by 17. Of course, made in China po ang Wanshing tire na to. And then tube type pa rin po yung kanyang gulong. So may interior po yan sa loob. Pero okay lang naman, pwede tayo magpalit ng tubeless dahil naka mag wheels po. And then single disc dito sa front, telescopic fork na front suspension. Then maganda, naka matte black na rin po yung kanyang dolphin type na front fender. And then mataas po yung position ng kanyang turning signals. Although bulb pa rin po ang ginamit sa kanyang mga turning signals. Dito naman po sa kanyang DRL, ayan, mukhang LED po ang kanyang DRL. Meron siyang tatlong stripe para po tayong naka-Adidas dito sa kanyang DRL. And then mataas din po ang position ng kanyang headlight. Naka-level po sa manibela. Full LED ang kanyang headlight. And then check natin yung kanyang turning signals dito po sa rear. Ayan, bulb po siya. And then naka-bulb din po yung kanyang tail lights, stop light. And then may sukat po na 100 by 80 by 17 dito sa rear tire niya. And then of course naka drum brake lang po siya dito sa kanyang rear. And then naka dual shock naman po sa kanyang suspension. And then of course ito naman po yung kanyang mahabang muffler. Although medyo payat siya, pero maganda naman, malaki yung kanyang heat guard. May kanto, plastic combined ng metal, naka chrome. Okay, meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then of course, ito pa rin po yung kanyang kickstart. Maganda, kulay black na. At tuwid, hindi na tayo masyadong mahirapang maghagilap ng kanyang kickstart. Ayan, mabilis siya ma-access. And then yung kanya naman pong rear brake.
Tumitimbang po na 101 kilos ang Marvel 125 sa kanyang dry weight. And then sa kanya naman pong ground clearance, nasa 140 mm. And then 770 mm sa seat height. Maximum power of 10 horsepower at 8,000 RPM. And then maximum torque of 8.5 Newton meter at 5,500 RPM. And then of course, naka 4-speed po yung kanyang semi-automatic na transmission. And then ito po ang size ng kanyang sprocket. Meron po siyang 33 teeth. And then maganda, meron protection po yung kanyang kadena. In case na maglagay tayo ng langis, pag tumalsik, hindi ba ay basta-basta madudumihan sa pantalon natin. Lalo na yung ating angkas. And ito po ang nagustuhan ko sa Euromotor na Marvel 125. Malambot po at makikid lang yung kanyang upuan. One tone lang siya pero maganda. Meron ho siyang tahi sa gitna. Rider seat, magaspang po siya. Medyo pino po dito sa ating back rider. Okay, check natin yung kanyang U-box. Ayan, meron naman siyang U-box, kaya lang medyo limitado na po dahil dito po nakalagay yung kanyang battery. Ayan, yung kanyang cover ng battery. And then sa kanya naman po yung fuel tank capacity. Nasa 4.5 liters po ang kanyang full tank. Although carb type pa rin po siya, tipid pa rin po ito sa kanyang fuel consumption dahil nasa 50 kilometers per 1 liter ang kanyang konsumo. And then manufacturer's claim sa top speed, nasa 90 kilometers per hour. Pero sa actual test po, may kasamahan po ko na napaabot po ito ng 120 kilometers per hour. Okay, sinide stand natin para masakyan natin, susukatin natin. At nalimutan ko na kung mataas ba to o mababa. Ayan, medyo mataas po siya. Tayo po ay 5'8". Kita nyo naman, nakatiyad yung ating dalawang paa. Pero pwede namang ilapat pag umupo tayo. Ayan, ang lambot po ng kanyang upuan, lalo yung kanyang shock. Grabe, napakalambot po. Kaya marami, hindi na ako magtataka kung bakit marami po ang kumuha ng Marvel 125. Ayan, nagre-response maigi yung kanyang shock. And then check natin yung kanyang front brake na disc. Dito sa kanyang disc, ayan, maganda rin ang kapit dahil nasa magaspang tayong simento. Ayan, ingat lang po tayo mga nagmamaneho, lalo't madulas ang kalsada. Ayan, maganda po yung kanyang brake sa front. And then sa rear, ito po yung drum brake nya. Ayan, makapit din po. Although medyo malalim siya, adjust lang siguro ng konting batak sa kanyang spring dun sa adjuster po sa rear brake. Ayan, sa drum brake. And then ito, although analog lang po siya, pure analog yung kanyang meter panel, maganda naman, para na rin tayo naka digital dahil sa color combination na ginamit, naka sky blue, at saka red. Okay, ito po yung kanyang speedometer. And then odometer dito sa gitna po. Then ito po yung kanyang gear position. Ayan, 1, 2, 3, 4. And then yung kanyang neutral sign, turning signal sign, yung kanyang high beam, low beam, and then yung kanyang fuel indicator. Okay, dito po sa kanyang mga switches and button. Dito po sa left, ayan yung kanyang high beam, low beam, turning signals, horn. Siyempre dahil sa semi-automatic, kaya meron pa rin siyang choke. And then dito po sa kabila, meron pong switch yung kanyang headlight at saka DRL. And then yung kanyang electric starter push button. And then ang maganda po rito, kahit maliit lang, meron pa rin siyang pocket. Lalagyan ng ating cellphone para po pag tayo mag-charge, ayan po yung kanyang USB ready na charging port. Ayan, dito natin lalagay ang ating cellphone. And then yung kanya naman pong ignition, ayan, meron din shutter key lock para maiwasan natin mabasa sa loob at madistrong ka. Ayan. Check na natin kung may battery. Okay, wala ka palang battery. Okay, ayan po ang kanyang price sa cash, nasa 57,900. Straight monthly, samantalahin po natin mga ka-riders. Ayan, wala na ng down payment. Unang hulog, yun ang inyong first monthly repayment. Okay, sa 6 months po, 11,809. Sa isang taon po, 6,509. Sa 18 months po, 4,742. Sa 2 taon po, 3,859. Sa 36 months po, 3,329. At sa 36 months po ay 2,976 monthly. And then rebate po na 300. Okay, ayan po ang bagong update sa bagong labas na Marvel 125 ngayong 2024.